Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tinawag pong may topak daw o may sira ulo. Ito po ni Pangulong Digongyo, yung pong killer cop na si Nuesca. Meron daw sakit yan sa utak. Sabi nga sa Ingles, it takes one to know one. At ito hong mga nagtatahulan itong mga death penalty na naman ho. At saka si Alcatraz tumahol na naman. Ano ba yung death penalty na yan? Tuwing may mangyayaring karumal-dumal na krimen, wala nang binanggit itong mga ito kundi death penalty para lang mailihis doon sa issue. Para lamang ilayo tayo sa katotohanan na nakababahala na ang sitwasyon, nakababahala na ang mga otoridad dito sa Pilipinas. Tumahol din itong Alcatraz Alam ba ninyo yung Alcatraz? Ito ho yung yung gustong kopyahin na kulungan doon sa Estados Unidos na isinara na nga Kasi doon katakot-takot na abuso naman. Ngayon ito ho, merong isang patay, di ba, nung October. Natagpo ang patay sa Kapas Tarlac din At napatunayan ngayon na ito daw po yung dating maestrado ng Court of Appeals, yung controversial Associate Justice. Ano ba ito? Presiding ba to o Associate Justice ng Court of Appeals? Ayon po yan sa DNA. Pag-uusapan pa rin natin si Topak Este. Ito pong lesbiak na ika nga po sa harap ng anak niya pumatay nang walang ika nga kagatol-gatol po. Basta na lamang pumatay na parang pumatay ng lamok. Bang bang bang. Ayun, sibak na si Bang Bang Bang. Kilala niyo si Bang Bang Bang? Yun yung si Bang Bang Bang, yung hepe ng pulis doon sa Bicol na nasibak na dahil nagbigay ng komento may Bang 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 Pantaranta. Yun, sibak ka ngayon. Pinasibak siya nung mayor. Buti nga sa inyo, gagaling nyo Comment kayo ng comment, ayan. Bakit ba sila nagko-comment? Alamin natin mamaya. Lalo na yung mga DDS, DDD. Si Rockwe ba yun? DDD. Tsaka si Dukwe. Bueno, mga kaibigan, ayon po sa Presidente Digongyo, pinag-utos niya sa Philippine National Police na siguruhin na ito daw si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca na brutal pong pumatay doon sa hindi naman mga armado. Umiiyak nga mga kaibigan yung ina at yung kanyang anak dyan sa Panikitarlac. Siguruhin daw, panawagan nyo sa Philippine National Police
ay maharap sa mga parusa na nababagay sa kanya. Mga kaibigan, bakit pulis? Hukuman ang gagawa ng parusa dyan. Diba? Hindi Philippine National Police. Ang pinakamagagawa ng pulis ngayon, outright dismissal yan. Diba? Dapat dismiss na yan daldalan lang kayo ng daldalan, salita lang ng salita si Presidente Digong nyo, nagkukukwento pa na kesyo may topak daw. Kala mo, neuropsychiatric expert si Presidente Digong nyo. Kasi gusto niya lahat siya, di ba nakita ninyo? Parang siyang psychiatric expert na rin Siya'y nadidetect na niya kung meron topak o may toyo. Mga kaibigan, ano po? Noon daw ipakita itong video kay Presidente Digong nyo, mga kaibigan, nasabi agad ni psychiatrist Digong nyo na itong taong ito ay may sakit sa utak ito. Kaya, yun ang nagbugso o nagbunsod para sa kanya para pumatay o gawin yung kanyang ginawa. Mga kaibigan, alam po ninyo, yung mga mitopak, matagal na yan, pero wala namang ginawa ang Philippine National Police. Tsaka ika nga alam nyo, makakadetect lang sa mitopak yung kasabihan sa English na it takes one to know one. Mga kaibigan, di ba? Para bang kasabihan din na it takes a thief to catch a thief. Ganon din yun mga kaibigan Baka hindi nyo talaga, sabi niya, baka hindi nyo talaga nakuha Pero I don't think isa lang itong klaseng pulis na ito. No? Isang klaseng pulis. Isang klaseng pulis na nakuna ng video. Dapat ganun ang sinabi nyo. Di ba? Kasi itong si PNP Chief Debolsinas ngayon, kesyo, dapat daw para bang pinagbabawalan na niya yung publiko na kumukuha ng video. Alin? Ano gagamitin mo sa investigasyon kung walang video? Mabuti nga na, imbento yan Mga kaibigan Bakit? Yan na lang ang tanging pwedeng sandalan ng iba. Kapag may mga krimen, hindi ba? Pwedeng panghawakan ng iba na dito sa ating lipunan ngayon, masyado ng talamak ang pagbaliwala sa batas ng mga mismong otoridad, mga kaibigan. At yan na lang ang paraan para hindi sila makalusot, yung mga gumagawa ng krimen. Hindi makalusot sa krimen kanilang ginawa. Paano? Pinagbabawal nyo yan dahil ang gumawa ng krimen, pulis. Pero sa pangkaraniwang kriminal, bawal na rin yan? Paano kung may nang-hold up o merong mga mga taong kriminal na gumagawa ng krimen at insidente nakita ng publiko, hindi ba? Di lalo nang lumagaan na pang krimen, mga kaibigan, kung ngayon nga meron na ng video gaano karami yung napagpapatay na walang nakakuha ng video. Hindi ba? Hindi nakuha ng video, kung hindi, ang tanging pagbabasihan yung damir say-so ng pulis. Mga kaibigan, alam nyo naman ngayon siyempre, krimen yan, kung ano yung sinabi ng pulis, yun na lang ang pangahawakan. Hindi ba? Paano kung hindi talagang yung sinasabi nila, hindi talaga yun ang naging pangyayari. Di ba? Sa katotohanan. Di wala na, hindi mo na
madidiskubre, hindi na lalabas ang katotohanan kung wala na yung mga video. Yun ang sabi. Tsaka ito makikita ninyo. Matapos mangyari ito, dahil nagkaroon ito ng public outrage, di ba? At ngayon, lumalabas na talagang totohanan na yung mga sinasabi ng United Nations Commission on Human Rights, mga kaibigan, sinasabi ng ICC, tugma-tugma na ngayon. Especially ito, hindi ito kaso ng droga, mga kaibigan. Di ba? Ito'y talagang ano lang ito, yung karaniwang away, na nauwi sa ganyan, paghihiganti. Yun ang punot dulo eh. Huwag tayong umalis doon. Ngayon, siyempre, maraming nag-comment. Maraming magaling. Ang estilo nitong mga DDS, estilo nila, itong mismong troll farm ng gobyerno, mga kaibigan, at saka kung sino-sinong gustong sumikat. Ang daming gustong sumikat. Hindi naman alaman sinasabi. Nakita ninyo yung pulis na gustong sumikat? Yung chief of police doon sa Bicol. O di si Baka ngayon, pinatanggal siya nung mayor. Kasi pati yung bayan nila na nananahimik, nadamay. Mga kaibigan, kaya ngayon, si Bak na siya sa pwesto. Ngayon, ang daming gustong sumikat eh. Ito ang paraan nila ng pagsikat na gusto. Mapansin sila ni Digong nyo, baka maabutan sila ng pwesto eh. Di ba? Mabigyan ng pwesto. Lalo na, mga pulis. Di ba, may kwento nga nun. Kinukwento nung isang NBI official na retired. NBI official. Nung si Mayor Limang na ay talagang direktor ng National Bureau of Investigation, inuobliga niya yung mga opisyal na sumama sa kanya sa pagja-jogging tuwing umaga dyan sa Luneta, mga kaibigan. Meron mga gustong ma-appoint. Ano ginagawa? Para mapansin sila, meron tumakbo ng pasalubong. Para makita sila ni Mayor Lim. Kasi kung tatakbo sila, na nasa likod sila ni Director Lim, hindi sila mapapansin. Napakabango ng pangalan ni General Alfredo Lim, mga kaibigan, nung nasa NBI. Kaya ginawa nung ibang nagja-jogging na kawani ng National Bureau of Investigation, tumakbo ng pasalubong at binati nung masalubong si Mayor Lim, binati nila, "Good morning, sir." Paglagpas nila, sabi ni Mayor, "Sino ba yon?" Kasama natin. O di nabigyan sila ng pwesto, mga kaibigan. Napansin sila ni Mayor Alfredo Lim. Ganon din ngayon, itong troll farm. Napakarami dito, yung mga walang alam talaga sa mga pinagsasasabi pa lang. Kaya sabi natin kagabi, lahat yung mga pinagsasasabi nyo, ultimo itong mga polis, ultimo yung PNP chief. Simulan mo dyan sa lahat na yan. Pagsamasamahin mo yan. Isang bunton ng tunggak yan, mga kaibigan, na nagkomentaryo dyan sa nangyaring yan. Ultimo si Paniki, Panelo, mga kaibigan. Na kumakanta pa sa isang bar, pero hindi siya maparusahan, di ba? Absuelto. Ngayon, ang sabi naman nitong si Paniki, Panelo, mga kaibigan, boses Paniki rin ito pag kumantay. Kaya napagkamalang kong yung Panelo, Paniki. Mga kaibigan, alam ninyo, ang sabi nito, hindi raw niya kinakampihan yung pulis. Kaya lang, yun daw mag-ina,
bastos pa, ha? Binastos yung pulis. Ano? Yung bang ganong itsura ng pulis, gagalang mo? Ha? Yung ba karapat dapat sa paggalang? At sabi nga natin, wala sa libro lahat yan. Yung sinasabi nyo. Sabi pa niya, gumawa pa ng senaryo sa kwento niya. Pagka niya, halimbawa, si Presidente Duterte, yung tagpong yun, wala nang binanggit ko si Presidente Duterte. Para magsip-sip, ha? Kailangan kasama lagi sa script, sa istorya, ha? Pagka naman sinama mo si Presidente Digong nyo sa istorya ng impunity at saka itong human rights violation, ayaw nila. Nagagalit sila. Ha? Yung mga sponsored killings, mga kaibigan. Pag doon mo yung sinama, nagagalit sila. Pero pag sila magsasama, gagandahan nila istorya eh. Katulad to si Panelo, dapat to scriptwriter eh. Ha? Kinumpara niya, yun daw pangyayaring yun. Miski naman anya eh. Si Presidente Duterte, kunyari, si Presidente Duterte yung pulis, ha? Si Digong nyo yung pulis. At nandoon daw si Mayor Sara. Kita mo ha? Kung magsip-sip to, buong pamilya talaga ha? Para hindi mawala sa pwesto eh. Ngayon, kung binastos niya si Sara, ha? Masisisi mo ba si Presidente Duterte? Gagawin din yun. Ano? Ugok. Sino may sabi sa'yo nun? Di ba? Sino may sabi sa'yo? At paano mangyayari sa kanya yun? Paano mangyayari sa kanila nun? Hindi ka nga makalapit. Hindi nga lumalabas yan eh. Di ba? Hindi nga malapitan ng tao yan eh. Katakot-takot ang security niya. Paano gagawin sa kanya? Ang labo eh. Mga kaibigan eh. Utak gunggong itong mga ito. Pag samasamahin man niyo yung kwento nyo, kahit abogado ka pa, hindi yan ang pagbabasihan. Yang kwento nyo. Ang pagbabasihan dito, yung video, kitang-kita. Yung krimen, yung ginawa niya ron. Sa katotohanan lang eh. Itong pulis na ito, itong sinuweska na ito, ayun, ewan ko kung ito'y nakatikim na sa loob ng bilangguan. Meron kasing kumakalat na mga video, nagkakantahan daw yung mga preso. Yung kanta nung nanay na pinatay niya, kinakanta ng mga preso at may balitang binubugbog daw ito, binugbog ito. Talagang gano'n sa bilangguan eh. Lalo pulis ka, di ba? Ang yabang-yabang mo nung nasa labas ka, nang aapi ka ng mamamayan na dapat ay pinagtatanggol mo, baliktad ang ginawa mo. Kaya pag napasok ka sa loob, bubugbugin ka talaga. Dapat nga, nagbaon pa ng pamada yan eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, lahat ng yan, baliwala yan. Dito, puro komentaryo lang yan na ang sinasabi ng publiko dahil yan sa galit nung iba. Ngayon, pagka gusto mong mapansin ka ni Digong nyo, tsaka ng gobyerno nila, may inahangad kang pwesto, o kaya gusto mo makadilihensya, di ba? Di pagtatanggol mo yung pulis. Bakit nila ginagawa yun? Dahil ba doon sa pulis? Hindi. Dahil ba sila'y nagmamalasakit sa kapakanan ng pulis? O kaya ng mga pulis? Hindi. Kaya nila ginagawa yun, ang tawag doon, defensive. Bakit? Kasi didiretso yan, kumbaga sa kasabihan na hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Yung pangyayaring yan, talagang lalatay yan. Kay Pangulong Digong nyo. Bakit? Sapagkat, yan ang sinabi niya sa mga pulis eh. Yung ginawa ng pulis na yon, resulta lang.
ng mga pinagsasasabi niya, yung encouragement na kanyang ginagawa sa mga pulis na maging marahas. Mga kaibigan, yan ang epekto. Pumasok ngayon sa ulo nila, kaya nagkaroon ng topak. Tama rin siya. Kasi nga, sabi nga natin, may kasabihan, it takes one to know one. Di ba? Oh. Para mo malaman yung iniisip ng tao, dapat magkapareho kayo ng frequency. Di ba? Pareho frequency nyo. Parang ano yan, two-way radio. Yung mga CB, mga uso nung araw, di ba, radio? O, kailan pareho kayo ng frequency para magkausap kayo. Hindi kayo makapag-uusap kung magkaiba ang frequency nyo. Kailangan isa frequency nyo. Pareho kayo. Di ba? O, mga kaibigan, kaya nila sinasabi yan kasi inuunahan nila. Gusto nila agad takban. Especially nga ngayon, napakainit ng mata ng international community sa Pilipinas sa mga nangyayaring karahasan dito sa Pilipinas na ang pasimuno yung administrasyon. Mga kaibigan, yan akala nila hindi tutuloy doon como nililito nila di ba? Para dalawang intensyon nun, ma-divert sa ibang kasalanan agad para hindi na dumiretso kay Presidente Digongyo, di ba? Yun ang papel nila ganchuhin yung utak ng tao, mga kaibigan. Nilalansi nila. Pero pag pinag-aralan nyo, puro walang kwenta sinasabi. Kahit si Panelo. Sipin mo, ikumpara niya kung daw doon, kung si Presidente raw nagkataonan doon, binastos no. Paano mababastos yan? Ang daming security niyan. Di ba? Bago pa lang dumating yan, nakasecure na yung area. At saka pag nandun yan, pinipili naman ang pupunta. Hindi naman lahat nakapupunta. Paano babastusin yan? Sige nga, aber. Pati yung anak. Di ba? Ang labo, mga kaibigan. Meron lang masabi. Di ba? Yun ang papel nila ngayon kasi wala naman silang ginagawa. Kailangan pag may pumutok na issue, may nakapatay yan, may pumatay. Sisingit nila. Igagawin nilang karakter doon sa pangyayari. Si Presidente Digongyo na mabuting karakter. Parang comics. Isinasama nila lagi sa mga istoryang magaganda para mapalabas na maganda, magaling. Mga kaibigan. Pero ayaw nila na dumiretso yung issue sa nangyayari ngayon na talamak na paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas, committed by the police. Lalayo ka pa yung pinagbabaril na sundalo, di ba? Nandito sa kwanyon, istorya. Itong pulis na ito, sinasabi, ang daming kaso nito. Meron pa nga ito, di ba, yung kaso sa administrative na siya ay pinatawan ng parusang suspension, 31 days suspension. Bakit? Kasi nung nagkaroon ng drug testing, nag-conduct ng drug testing para sa mga pulis, nandun siya, hindi siya sumalang sa testing at bigla siyang sumibat, nawala siya. Alam nyo na yun. Yung ba kailangan pang ipaliwanag kung bakit? Yung pala may kasong ganyan yan. Dapat ngayon din-drug test nyo rin. Di ba? Ngayon yung pagkakataon para i-drug test yan. Kaya lang kasi yung drug test,
Pwede silang mag-invoke doon ng hindi naman kasi pwedeng pilitin ng tao. Hindi mo pwedeng pilitin kung ayaw sumailalim sa drug test. May ibig sabihin yun, di ba? Kapag ikaw ay pinasasailalim sa drug test at ayaw mo, meron kang tinatago, di ba? Ayaw mo mabisto ka. Kaya ayaw mo. Wala naman kasing masama ron eh. Drug test lang eh. Di ba? Sa ihinga lang kinukuha yan eh. Mga kaibigan eh. Alam nyo, lahat ng kaso niya, bakit inuungkat dito sa mga balita? Kaya binabanggit yung mga records ng isang tao para malaman nila kung anong klaseng tao ito. Yung ang track record nito. Ganyan talaga sa media profession, mga kaibigan. Lalo-lalo na ang publiko, hindi naman lahat ng bagay matatandaan yan. Halimbawa, nung panahon na sumabit itong lukulukong yan, mga kaibigan, sa ibang kaso, maaaring na may mga nakaalam. Pero dahil sa tagal, makakalimutan eh. Dito pa sa Pilipinas number 1 tayo dyan, yung maigsi memorya. Number 1 ng Pilipino dyan yung madaling makalimot sa pangyayari. Kaya dito, pagka meron na namang krimen, tatahol na naman yung death penalty. May isa pang tumatahol ngayon na, Alcatraz daw. Si Subiri, mga kaibigan. Ito rin yung tumahol na iimbestigahan daw si Mauro, yung nambubugbog ng kanyang kasambahay. Wala namang investigasyong nangyari. Mga kaibigan. Hindi ba? Ito, basahin natin. Sabi ni Digong nyo, baka hindi nyo talaga nakuha, pero I don't think isa lang itong klaseng pulis na ito. Hindi kami naniniwalang isang pulis lang yan. Ang dami niyan. Ang matinong pulis ngayon, kokonti na. Mabibilang mo na ang matitinong pulis. Yun ang masakit. Merong matitinong pulis na hindi namang walang ya, mga kaibigan, nadadamay sila. Wala tayong magagawa kasi for the longest time, wala namang epektibong ginawa talaga ang pulis, kundi lip service. Ang leadership ng pulis, puro lip service. Lahat ng uupong bagong PNP chief, maglilinis ayon sa bunganga niya. Di ba? Pero hanapin mo yung resulta, wala. Yun din Same banana, mga kaibigan. Hindi ba? Nung araw, usong-uso, pag bago PNP chief, bubuwagin ng wedding. Tapos sila nabuwag ng wedding. Susugpuin daw yung wedding. Sila yung sinugpo ng wedding Lahat yan, sinugpo ng wedding yan. Lahat ng namuno dyan sa PNP. Sabihin nyo sa amin kung sino hindi nasugpo ng wedding dyan. Ito sabi, may sakit ito sa utak ba? Na-detect niya kaagad Di ba? Topak. I'm just wondering why he was able to nakalusot sa neuro. Hindi ganong topak yan. Yung pulis na yan, pumasok, marami yan ngayon. Pumasok sa utak nila. Ang nagpalakas ng loob nila, si Presidente Digong nyo. Dahil doon sa mga pahayag niya at garantya, ginagarantyahan niyang susuportahan niya mga pulis sa pagpatay. Di ba? Kaya yan ang pumasok sa kanilang utak, lumala. Nung mga pumasok yan sa pulis, ang plano niyan, yun na ngayon Ang plano niyan, gamitin yung pagiging pulis sa mabilis nilang pagyaman. Ganyan yan mga kaibigan
Di ba, sabi pa nga nitong pulis na ito doon sa pinatay niya. Sabi nito si Nuesca, yung pinatay niyang lalaki. Kung gusto mo magkabaril, kasi sinasabihan niya ata siya, ang yayabang ninyo kung mo pulis kayo, may mga baril kayo. Ano sabi niya? Kwan, kung gusto mo magkabaril, magpulis ka muna. Ibig sabihin, kung gusto mo magwalang hiya, magpulis ka rin. Di ba? Gusto mo palang magwalang hiya, gusto mo palang mag-abuso Di pumasok ka sa pulis. Yun ang ibig sabihin nun mga kaibigan pumasok sa utak nila itong mga sinasabi. Ngayon, naguhugas ng kamay kasi kitang-kita sa video di lalo kung ito, sa palagay ninyo kung ito hindi nakuna ng video. Iyan pareho din ang sasabihin ni Presidente Digong nyo. Baka, ano yan? Walang kasalanan yan. May kasalanan dyan yun Di ba? Saan mo ngayon ibabase? Wala kang pagbabasihan. Yun ang sinasabi ngayon ng PNP chief. Tinatakot pa yung iba Baka, delikado raw yan, yung pagkuha. Alam nyo palang delikado di dapat humanga kayo dun sa mga kumukuha ng video. Di ba? Hangaan ninyo. Kasi isang katapangan din yan. Talaga medyo mapanganib talaga yun. Kukuha ka ng video. Dapat hangaan mo yung kumuha nun. Bigyan mo pa ng reward. Di ba? Sa katapangan mo, sipin mo, pulis na walang iyayan. Kinakunan mo yung ginawa niyang kahayupan. Di ba isang katapangan yun? Mga kaibigan, ang ini-insinuate nila, kung hindi man diretsang pinagbabawalan nila ang publikong kumuha, mga kaibigan tinatakot yung tao. Ayaw nilang maiibidensyahan yung pag-aabuso ng mga pulis. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Pero sa kabila po ng sinasabi ni Presidente Digong nyo na itong pulis na ito, merong diferensya sa utak. Kasi sinasabi niya, nakalusot sa neuro. Nagtataka raw siya, bakit? Paanong nakalusot ito sa neurotest? You couldn't detect a person by the way he answers. Yung mga test sa neuro. Pero siya, alam niya, no? Wala naman siyang proof. Di ba? Sana, tinignan mo muna yung records. Sinabi, ito, yung base sa record ng, neuro testing. Kwan yan bagsak yan Pero nakapasok sa pulis Dapat ganon. Kasi isang marahas din na paratang yan. Yung ginawa nitong Nuesca, ang topak nito sa ulo, hindi yung baliw. Na gaya ng iniisip ni Presidente Digong nyo. Na it takes one to know one. Mga kaibigan. Ang basa natin dito, ito'y abuso ang nasa utak nito. Sabi ko nga sa inyo ang titignan mong motibo dyan, yung alitan. Hindi yung sinagot-sagot, ginawa niyang paraan yun. Diba? Imbes na tumawag ka ng iba, ikaw na may galit dyan, ikaw yung uhuli. Di hawa. Diba? Halata. Mga kaibigan, sa loob ng nakaraang 10 taon, nitong pulis, di ba, napag-usapan na yan meron siyang 6 na kaso. Merong grave misconduct, serious neglect of duty,
refusal to undergo a drug test, isang administrative case, at suspension. Yung dalawang homicide cases noong 2019 ay na-dismiss due to lack of substantial evidence. Yun na lang. Pagbasihan mo yung dalawang na-dismiss na homicide. Bakit na-dismiss yun? Hindi nakuna ng video. Di ba? Kung nakuna ng video yun, edi, hindi na siya makakalusot. Di ba? Pagkatapos, tatakutin ni Sinas yung publiko na wag kukuha ng video. Kasi police. Hindi ba, requirement nga yung video ngayon, yung mga CCTV camera, di ba? Nire-require yan sa mga kahit saan ngayon. Kung gusto mong mabantayan ang interes at kapakanan mo, yung mga tao naglalagay ng sarili nilang CCTV, hindi ba? At yan, in-encourage ng pulis yan na gawin yan. Pagkatapos sasabihin mo ngayon iba, di ba? Dahil sa ang nakuna ng pag-aabuso, ng paglabag sa batas, ng brutal na pagpatay sa mamamayan na dapat nilang pagsilbihan, pulis. Yun lamang ang ibig sabihin po nun sinasabi ni Sinas. At hindi natin kailangang maging psychiatrist tulad ni Presidente Digongyo na kung makapagsalita, akala mo tinapos niya lahat ng kurso Di ba? Sipin mo yun. Sabi pa rito, tarantadong yung gagong yun. Di ba sinabi ko, you do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be hell to pay. Ito pa isa. Yan nga palang sinasabi niyang may sira ulo niyan. Pag-isipan nyo na yan. Delikado yun. Ano delikado ron? Palalayain. Ipapaabsuelto. Kunyari, inaalipusta, pero masama ibig sabihin nun. Pwede niyang gamiting dahilan ang pagkasira ng ulo niya. Ang nag-diagnose na nga sa kanya si Presidente Digongyo yung expert, neuropsychiatric expert, si Presidente Digongyo, nagsasabi na may topak ito. Delikado. Di ba? Baka palalabasin nila, may sira ulo nito. Binibigyan niya ng tinatransmit niya yung depensa ng tao. Mga kaibigan. Di ba? Akala mo, sa unang tingin, inaalipusta. Yung dahil nasabi may topak. Hindi. Baka yan pa ang maging depensa niyan. Para yan, ipaabsuelto nila sa kaso. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hindi ba sila rin si Presidente Digongyo rin na nagsabi, sagot ko kayo, di ba? Hindi kayo makukulong. Lima, nasintensyahan ka. Sino ba magpapardon? Ako rin mga kaibigan, di ba? Kaya, yung mga ganyan, kailangan, pinag-aaralan mo munang mabuti ang lahat ng posibilidad. Lahat yung mga sinasabi nila, baliwala yan Puro na lang yan. Yung reaction lang yan. Especially, pag ang tao nagagalit, ang magiging reaksyon niyan, hindi niya maipaliwanag. Di ba? Hindi mo maipapaliwanag ang galit mo doon sa dapat mong sabihin na kapag sasalita ka, nang hindi mo na naiintindihan ang sarili mo sa sinasabi mo. Ngayon, baliwala lahat yan. Bakit? Maliwanag Di ba si Lacson, meron ding reaction dyan, kamukha nung sinasabi ko na, ano pa papaliwanag mo dyan?
Ito, sinabi na natin ito doon sa kaso ni dating Brazil, ambassador to Brazil, Marichu Maure. Ano pa iimbestigahan ninyo dyan? Bakit napakatagal niyang ginawa ninyong pag-iimbestiga? May video eh. Papaliwanag niya lang kung bakit mo ginugulpi yung yung katulong mo eh. Ba't mo minamaltrato yun? Hindi mo ba alam na ang trabaho natin pangunahin tayo ang magprotekta sa ating mga kababayan, pangalagaan ang kanilang interes at kapakanan sa mga bansang ating pinagpadala sa atin para kumatawan sa ating bansa. Tapos ginugulpi mo. Mahirap ba yun? Katulad din ito. Ano sabi ni Lacson yan? Hindi mo na kailangan ng ebidensya dyan. Yan ang linaw na. Ano pang ebidensya? Di ba? Kasi ito naman si Sinas. Kailangan tumistigo rin yung anak niya. Hindi pa tistiguhin nyo. Di ba? Meron daw siyang kuwang video. Kahit may kuha kang video, ang pagpatay, kailangan mong i-justify. Kahit nasan tambak pa video nila. Ipaliwanag mo bakit mo pinatay. Ano yung kantsawan, patayan? Pulis ka? Ha? Tsaka nandun sa crime scene yung anak mo. Di ba? Yung anak, isip mo ginagawa niya yung krimen sa harap ng anak niya. Di yung anak niya na ngayon, may isip na yan wala, dalawang bagay yan. Mapagtanto niya sa... Hindi. Mukhang walang remorse dahil meron akong nabasang isang repost na comment nitong anak yata na gina-justify yung pagpatay. Meron daw siyang video. Hindi daw yun ang totoong pangyayari. Ano hindi totoong pangyayari? Hindi naman putol yung video. Dire-diretso naman yun. Mga kaibigan. Di ba? Anong hindi totoo ron? Kasi meron daw siyang, nakikita pa nga doon di ba? Nakikialam yung anak, di ba? Palibasa nga, may motibo talaga yung pagpatay. Kung tawagin niya, premeditated Taga may intent ng pagpatay. Bakit? Ano motibo? Yung matagal ng alitan sa right of way. Hindi yung binastos. Wala yun. It will not hold water, sabi nga. Wala yun. Yung binastos. Doon nila dinadala sa binastos. Kay binastos ka. Public official ka. Kasama yan sa trabaho ninyo. Kasi kung mababastos ka talaga, kapag hindi mo sinunod kung ano ang dapat mong obserbahan, dapat mong maging paraan ng pakikitungo sa publiko na nakasaad sa Republic Act 6713 na kung tawagin ay Code of Conduct and Ethical Standard for Officials and Employees. Mga kaibigan, yan ang dapat niyong sinusunod. Di ka mababastos. Bakit ka binastos? Sabi nga ikaw ang gumagawa lagi ng iyong ikasasama. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hindi ho ba, mga kaibigan? Paano hindi magagalit sa inyo ang tao? Kaya nga, lumalaban na yung tao sa salitaan. Salitaan lang naman yun mga kaibigan, bakit? Bakit ikaw ang pupunta ka ron sino ka? Kahit ba pulis ka pa meron kayong alitan yan di ba?
Hindi ka dapat umiksena ron. Ang dapat na ginawa mo, tumawag ka ng barangay. Oh, di ba? Pagkatapos ng barangay, yung barangay ang mag-aano sa kanila, ku-question sa kanila. Hindi ikaw. Palibasa, naghahantay siya ng pagkakataon talaga kung paano siya makapaghihiganti dahil sa alitan nila. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Yan ang pagbabasihan sa kaso niya. Yung mga opinion, kwento-kwento nila pa nila, wala yan. Mga kaibigan, ito pa, I don't think you can escape the rigors of justice because nakuha sa TV. Pati ako napanganga. Walang kwenta. That's unfair and brutal masyado. Kung ako nandyan, ewan ko lang. Pero I do not like oppression. No? Ba? Ayaw niya raw ng mga may nang aagrabyado. Mga kaibigan, talaga ito si Presidente Digongyo. Lahat ng sinasabi niya, ibang-iba, no? Puro baliktad 360 degrees ng kanyang ginagawa. Mga kaibigan, yung ginagawa niya, iba yung sinasabi niya, 360 degrees ang pagkakaiba. Mga kaibigan, ikulong nyo yan. Sabi niya, ikulong nyo yun. Huwag niyong bitawan yung yawa na yun. Sino nakakaalam sa inyo ng salitang yawa? Alam niyo ba kung ano yung yawa? Di ba Bisaya yun? Kasi doon sa kanila, sa Bisaya, walang yahoo.com. Meron doon yawa.com. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Dahil nga dyan sa nangyaring pagpatay doon sa mag-ina nitong tinawag na Mitopak. Dapat ngayon nyo pa-drug test yan di ba? Hawak nyo na, may kaso na Pa-drug test nyo dahil baka mamaya isa sa nagbunsod na magawa niya yan ay yung pagiging talamak na gumagamit ng illegal na droga, mga kaibigan. Ito naman ang isa pang tumahol sa death penalty pagkatapos ni Bong Revilla, itong si Senator Manny Pacquiao naman. Ang sabi niya, bigyan daw ng pagkakataon yung death penalty. Nagpunta. Sabi niya, I hope we can give the death penalty another chance. Si Pacquiao ngayon, English na no? Hindi na nagtatagalog Maliban na, pag mahaba na, ang sasabihin, ayun, doon magtataga. Ito, isang sentence I hope we can give the death penalty another chance. Yan. Yan daw ang sabi ni Manny Pacquiao. Pagkatapos na mapatay ito mag-ina na si Sonia Gregorio at anak na si Frank Anthony sa Paniki, Tarlac. Sabi ni Pacquiao, naisip niya siguro, mahina naman ang ating batas at kayang-kaya niyang pagdusahan sa kulungan ang kanyang ginawang karumal-dumal na krimen. Ano? Ang babaw naman ng
Manny Pacquiao. Ha? Ano sinasabi mong naisip niyang mahina ang batas? Hindi. Hindi mahina ang batas. Walang batas na mahina. Ha? Mga kaibigan, hindi lang gumagana yung batas sa mga maraming pagkakataon, hindi pinagagana yan. Lalo ngayon, pinalalabas na may topak ito, baka yan pa maging maabsuelto yan. Pero wag mo sabing mahina ang batas kung walang death penalty. Mahina na ang batas? Hindi. Kaya nagiging mahina ang batas kapag yan ay hindi na ipapatupad sa mga kagaya ninyo na nasa gobyerno. Di ba? Ultimong yung simpleng protocol. Gaano kayo karaming senador na hindi sumunod dyan? Mga public official. Pinakahuli, kamakailan si Panelo. Di ba? Umakanta-kanta, boses paniki na. Mga kaibigan. Talagang ito, yung trying hard na kumanta. Nung araw, pasabit-sabit pa yan pag kami kinakantahan si Arthur Manuntag Nakakahiya Mga kaibigan pag kumakanta pangit pa ng mukha. That's the same that's the same mindset prompts criminal. Yan daw ang kaparehong takbo ng utak na nag-uudyok sa kriminal na gawin yung kanilang krimen. Alam kasi ng mga kriminal at mga utak kriminal na makukulong lamang sila. In the first place, Manny Pacquiao, mali na sinasabi mo. Bakit? Hindi siya dapat magkaroon ng utak kriminal dahil pulis ka Diba? Mga kaibigan, hindi ka dapat maging kriminal pala kung pulis ka. Pwede ka maging utak kriminal, pero hindi ka dapat maging kriminal. Yan ang totoo. Pulis ka Diba? Ikaw yung huhuli ng kriminal. Pwede ka magkaroon ng isip ng katulad sa kriminal, pero yung gawin yung kriminal, hindi mo trabaho yun. Kaya ka nga inilagay na pulis Kaya nga inimbento yung pulis Yung batas naman, kaya inimbento yan para dun sa mga lalabag. Di ba? Dahil ang paglabag ay beyond human control. Walang makakakontrol dyan. Di ba? Ultimong sa babae lang May makakakontrol ba dyan? Mga kaibigan. Wala. Yung nang bababae, di ba? Meron nga Meron nga yung pare tsaka madre. Umuulan. Siyempre, malamig ang panahon. Sabi nung madre, Father, ang lamig Dahil umuulan sabi nung pare, gusto mo ba gawin natin yung ginagawa ng mag-asawa? Sige sabi nung madre. Liga, pumasok na tayo. Sa kwarto, sa bahay, masok na tayo. Pagpasok nila, umupo na yung pare. Sabi nung pare, timpla mo akong kape. Sabi nung madre, kala ko ba gagawin natin yung ginagawa ng mag-asawa? Hindi ba ganyan ang ginagawa ng mag-asawa? Pinagtitimpla niya ng kape yung asawa niya. Mga kaibigan, teka, sandali lang. Saan tayo napunta Mga kaibigan, yan ang sabi ni Pacquiao. Ang pinag-uusapan mo rito, kriminal Ang pinag-uusapan dito, Manny Pacquiao, pulis. Pulis na kriminal. Yan ang pinag-uusapan dito. Huwag mong isisingit na naman. Ito, isinakay na naman niya. Siya raw may panukala kasi na death penalty. Sabi niya, bigyan sana ulit natin ng pagkakataon itong death penalty. Dahil sa tingin ko, ito na lang ang kulang upang magiging mabilis at magiging epektibo ang pagbibigay ng hustisya sa ating kababayang biktima ng heinous crime. Mali ka na naman.
Oh, sana naman mali si Pacquiao. Yung mabilis na katarungan, hustisya. Paano bibilin siya kung matagal sa piskalya at sa hukuman? Anong kaugnayan ng death penalty para mapabilis ang kaso? Wala nun. Walang kaugnayan yung death penalty para bumilis ang kaso, ang hustisya. Mapapabilis mo ang hustisya pag nireforma mo ang judiciary. Pagka ang nakaupo sa judiciary ay totohanan, maging sa Department of Justice, pagka ang mga namuno dyan, yung may totohanan o sinseridad, na ayusin ang judicial system nating nabubulok, mga kaibigan, yun ang magpapabilis sa katarungan. Sabi ko nga sa inyo, yung death penalty, aanin natin yan kung hindi naman maipapatupad laban sa mga makapangyarihang politiko. At yan ay gagamitin mo lang laban sa gusto ninyong paggamitan. Sabi nga ni Mayor Lim, di ba? The law must be applied to all. Otherwise, none at all. Wala rin yan eh. Bali wala na ang batas pagka hindi mo na ipatupad. Ba't pag ginawa, kita mo yung plunder? Yung plunder law. Ano nangyari dyan sa plunder law? Inamyendahan lang ng kung sino-sinong nasa judiciary. Mga kaibigan eh. Di ba? Halimbawa, katulad ng Korte Suprema. Yung Korte Suprema, lahat ng nagiging desisyon, nagiging batas. Pag nagdesisyon ka ngayon, contrary to law, doon sa plunder law, ano ginawa mo? Inamyendahan mo. Di ba ang pag-amyenda ng batas? Saan yan? Sa legislative, sa Kongreso, Senate at Kamara, mga kaibigan. Pagka may mga desisyon nababago yung batas. Dapat kasi ang pagdidesisyon nakaayon sa batas. Di ba? Ang Supreme Court kasi kaya mo dinudulog ang kaso dyan para liwanagin mo yung desisyon. O kaya liwanagin mo yung batas. Pero hindi ka gagawa ng desisyon na mababago yung batas. Mawawala ng bisa ang batas. Bigyan ko kayo example. Di ba isang classic example, malimit natin sinasabi, yung kaso ni Erap. Ang kaso nun plunder yun binago ng Korte Suprema Di ba? Plunder, di ang bigat ng kaso mo. Sa batas isang taon lamang ang maging sintensya sa iyo, hatol sa iyo. Isang taon pagkakulong. Automatic. Disqualified ka na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Meaning to say, hindi ka na rin pwedeng kumandidato. Kasi natatanggal na sa iyo ang iyong political rights. Civil and political rights. Mga kaibigan, hindi mo na ma-exercise yung iyong karapatang yon. Pag ikaw ay nahatulan sa kaso na ang sintensya sa iyong ipinataw ay 1 taon pataas. Si Erap kaso plunder, habang buhay na pagkabilanggo, automatic, hindi ba? Disqualification from holding any public office. Bakit nung ipinotesta yung pagtakbo ni Erap sa Maynila?
Inuulit-ulit natin to para maliwanagan ng tao. Di ba idinulog yan sa Korte Suprema? Pagkatapos na katigan nung mabuting at namatay ng si Brillantes, yung pagtakbo ni Erap sa Maynila, dinulog ngayon sa Korte Suprema para liwanagin kung naging tama ang desisyon ng COMELEC. Mali yun eh. Tahasa, mali yun eh. Mga kaibigan eh. Hindi na pwedeng kumandidato yan, convicted yan eh. With finality na yun. Sapagkat nag-waive si Erap ng kanyang right na umapila. Kaya naging final yung desisyon ng Sandigan Bayan. Katunayan, humingi pa siya ng pardon. Ibig sabihin, naamin mo ang kasalanan mo. Kaya ka humihingi ng pardon para sa suspension ng pagkulong sa iyo. Pero ang krimen mo ay nananatili. Hindi natatanggal sa iyo yun. Mga kaibigan, ngayon, ang magtaka kayo, yung humatol kay Erap sa Sandigan Bayan, 2 justice. Yan si Peralta, yung Chief Justice ngayon. At saka yung sinundan niyang si Teresita de Castro. Mga kaibigan, mantakin ninyo, nung idinulog yung disqualification kay Erap, pinaburan nila, pwede raw makatakbo si Erap. Ay na nangyari na ngayon. Paano na ngayon yung kasong plunder? Wala na. Wala na yan. Kaya kita ninyo, Bong Revilla, absuelto. Si Jinggoy ba nililitis pa? Hindi na, di ba? Hindi naman dapat makalaya yan dahil plunder ang kaso niyan eh. Si Bong Revilla nakalaya nung matapos na yung kaso. Di ba? Nung magkaroon na ng desisyon. Tsaka siya nakalaya dahil inabsuelto siya sa plunder. Kita ninyo, Sandigan Bayan, binago yung plunder. Inamyendahan nila. Bakit? Sa kasong plunder, mga kaibigan, ang element ng kasong plunder, isa dyan, conspiracy. Sa buwatan. Sapagkat ang plunder, hindi pwedeng isagawa lamang ng isang tao. Kaya yan ay conspiracy to commit plunder. Ano ginawang pag-amyenda sa batas ng Sandigan Bayan? Yung pagka-absuelto kay Bong Revilla. Sapagkat yung 2 kasama niya sa kaso ay hinatulang mabilanggo, convicted sa kasong plunder. Pagkatapos siya inabsuelto, siya yung utak nun. Siya yung mastermind nun. Dahil siya yung may hawak ng pera. Siya ang may disposisyon kung kanino ibibigay ang kwarta. Mga kaibigan, di nasira yung plunder kasi binaboy mo yung yung element nung krimen na conspiracy. Si Jinggoy. Si Jinggoy naman, hindi dapat makalaya. Plunder, no bail yan. Tapos sisingit nyo na naman yung death penalty. Mga hinduropot kayo. Meron pang isang malaki ulo, wala naman laman. Si Bato de la Rosa. Ang sabi naman, yan, sumingit din. Nuesca deserves death penalty. Tinanin niyo mga kabobohan. Paano mong bibitayin niya? Wala namang death penalty ngayon. Kaya nga sinasabi nung iba, ibalik daw. Sabi ni Pacquiao. Kasi nga, propaganda lang yan Ano lang yan press release lang yan Walang sinseridad dyan sa mga sinasabi ng, itong mga nagsasabing
ibalik ang death penalty. Ano yan? Pag sinabi mong ibalik ang death penalty na kagad yan. Ano yan? Wala nang pagdadaan ng proseso yan. Di ba mahaba yan? Di ibig sabihin, namumuliti ka lang kayo. Yung sinasabi natin na walang sincerity makita sa kanilang mga pahayag pa lang kung pag-aaralan nyo. Kaya dapat pinag-aaralang mabuti ng mga ito mga nagsisipagsalitaan eh. Ito mga bata ni Digong nyo, yung mga Dutertaning, sila Panelo, naka-screen ka agad eh. Naka-protection ka agad kay para wag tamaan si Presidente Digong nyo dun sa pagpatay. Kung di mo inutusan pumatay ang mga yan, maglalakas ba ng loob yan? Ngayon, sabihin na nila, matatapang yung mga pulis na yan. Yan, nakakulong na ngayon. Sige nga. Yung bang asta niya, nung bago niya patayin yung, hanggang sa mapatay niya, yung mag-ina, yung pa rin ang asta niya sa loob. Silipin nyo. Hindi na. Di ba? Mga kaibigan. Yan sinasabi natin isang iglap lang yung pagkakamali Di ba? May segundo, ilang segundo yun, pinagbabaril mo. Baka 10 segundo lang yun Iba na mundo mo ngayon. Di ba? Biglang nagbago ang mundo para sa'yo. Dahil di ka nag-iisip. Di ba? Kahit ba sabihin sa'yo pumatay kayo. Gagawin mo yun, alam mong hindi tama yun. Di ba? Yung parang sinasabi nung araw, pagka sinabi sa'yo, tumalong ka sa building, tatalong ka sa building. Ito, kung makapagsalita, yan sila Panelong Paniki, Yung mga yan, sila Roque. Nung araw, bilib siya sa ICC. Nung sumali Pilipinas dyan, pinuri pa si Pinoy nung tatamaan na sa kanila natatama yung kaso sa ICC, mga kaibigan, wala raw yun. Wala raw epekto yun. Mga kaibigan, yung mga taong yan, doon pa lang kung marunong kayong bumasa. Mag-ingat na kayo. Dahil itong mga mukha na to, pag halimbawa, nagbago administrasyon, at nakita ninyo sa susunod na administrasyon yan, hindi katulad ko ako, nakabantay ako. May walang ya ngayon. Dati may walang ya. Sumampa ron sa administrasyon. Wala na akong tiwala. Ganun ang nangyari sa akin dito kay Presidente Digong nyo. Na ikinampanya pa natin. Di ba? Sa radyo. Dito, sa mismong himpilang ito. Mga kaibigan. Sa DWBL. Kinampanya natin. Hanggang sa makalipat tayo ng istasyon. Hanggang sa matapos ang eleksyon. Nung makita ko, ang sumasampa, puro magnanakaw wala ito. Hindi totohanan ito. Unti-unti na nakumupas ang ating tiwala na hindi katulad nung bago kumandidato. Yun po yun Timo, sabi ni Bato, ito mga to, sino ba yung mga yan? Tayo ang mga bumoto. Tayo mga naglalagay sa kanila sa gobyerno, sa namumuno. Yung mga yan sumakay lang sa boto natin yan Sila ngayon, sa sarap ng buhay, di ba? Sipin ninyo. At kung makapagsalita ngayon, akala mo, binoto sila ng tao Di ba? Yan sila Roque, di ba? Sina Panelo, mga kaibigan. Ang sabi ni Bato, sinuwes ka raw dapat death penalty. Bagay daw, ma-death penalty ito. Yung ginawa ng polis na cold-blooded killing is double murder and a heinous crime. Na ang dapat parusa ay death penalty. Pero hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin musad yung ino-author ko. Siya pala, ino-author mo.
utot mo. Marami nang nag-o-author niyan. Ngayon ka lang sumulpot dyan, ino-author ko. Utorin nyo mukha nyo. Kasi wala na silang maisip na batas na sila makakaisip. Wala. Para sa bansa. Wala na bankrupt Kaya, kung ano na lang yung alam nilang controversial na issue, para mapag-usapan lang, para may dahilan lang sila, na akala mo may ginagawa kahit wala. Di ba? Ginagamit yung death penalty. Paano mo pa death penalty? Wala namang, kahit natapusin nyo, halimbawa, sige, sinabi nyo ngayon, kasi nakapatay itong Nuesca, di ba? Pumatay. Tapos bukas, inaprobahan nyo ang death penalty. Kasama ba si Nuesca ron? Mga bobo. Hindi kasama yun. Ang batas, hindi retroactive yan. Kung yung krimen, nagawa mo, wala ang death penalty, hindi pa na ipapasa ang batas. Nagawa mo ang krimen, hindi ka sakop nun. Ang i-apply sa yung batas, yung habang buhay na pagkabilanggo, kahit meron death penalty. Dahil yung krimen, ginawa mo, nung hindi pa epektibo yung batas. Ito, nanloloko Mga kaibigan, sige, ipasan nyo ngayon. Mapapabitay nyo ba si Nuesca? Hindi nyo kayang bitayin yan. Diyan nyo na lang bitayin niya sa pinakamataas na poste ng Meralco. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yan, dyan yung mahalatang, panggagancho sa tiwala ng publiko, sa paniwala ng publiko. Akala mo, yung ginawa ng police cold-blooded killing is a double murder, heinous crime na ang dapat parusa death penalty. Pero hanggang ngayon ay hirap pa rin umusad, death penalty. Akala mo siya may-ari ng death penalty. Mga kaibigan. Kayo nag-sponsor niyan Yung mga patayan na yan, sa inyo nangyari yan Ngayon, naglilinis ka ng kamay mo. Dahil kasama kayo sa mga pananagutin sa human rights violation dito sa Pilipinas. Di ba nakansila na visa mo? Di ba? At saka may batas ngayon, yung pinapasa na inihain nung si Wild, Congresswoman Wild. Lahat kayo parurusahan at tatanggalin yung aid o tulong na ibinibigay sa Armed Forces of the Philippines at saka sa PNP. Kapag naipasa yung batas na yan, mga kaibigan, hanggang hindi nagbabago ang kanilang pagtugon sa human rights violation. Baka akala ninyo, paigpit na ng paigpit ngayon ang mundo. Lalo na ang mga miyembro ng United Nations. Maliban sa China. Kasi ang China, diktadorya yan Isang klase ng diktadorya yan. Ano yan? Totalitarian yan. Komunista yan Mga kaibigan Yun ang gustong gayahin ni Presidente Digong nyo para makontrol ang tao. Lagi silang tama. Para ang abuso, tuloy-tuloy. Nakita ninyo? Ang abuso ngayon, kaliwat kanan. Abuso sa pagnanakaw. Abuso sa paglabag sa karapatang pantao. Lahat ng klaseng abuso nandito. Tsaka itong si Presidente Digong nyo, nauulit yung si ako Puro siya si ako Ako, psychiatrist. Lahat siya Diba? Pulis ko. Military ko. Ba't hindi mo tawagin pulis mo? Diba? Pulis mo yan
Sabi mo, pulis ko. Pag sabit dumidistansya ka. Di ba? Yan ang mahirap Ano tawag doon? Sa mga taong ganun daw. Ano ang tawag doon nitong si Bad Eli, Kuyukot Soriano na fugitive, wanted leader ng Samahang Ang Dating Daan. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Ano ulit? Ano sabi mo? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Mga kaibigan,